Mga ka-clover, maraming kultura lalo na sa Feng Shui at tradisyong Pilipino. May mga ilang puno na itinuturing na maswerte kapag itinanim sa harap ng bahay. Kung merong mga punong malas sa harap ng bahay, meron din namang mga maswerte. Dahil bukod sa ganda at lilim na hatid ng mga ito, pinaniniwalaang nagbibigay rin ang mga ito ng positibong enerhiya, kasaganaan at proteksyon. Narito ang ilan sa mga maswerteng puno na dapat meron ka sa harap ng iyong bahay. Number 1, citrus trees. Kagaya ng kalamansi, dalandan, pomelo, lemon, dayap at iba pa. Ang mga punong ito ay nagdadala ng kasaganaan at swerte sa negosyo. Ang bunga nito ay sumisimbolo sa kayamanan at kasaganaan. Sa Feng Shui, ang bilog na hugis ng bunga ng citrus ay sumisimbolo sa gintong barya o kayamanan. Karaniwang makita ang mga prutas na ito sa Chinese New Year dahil pinaniniwalaang nagdadala sila ng swerte sa negosyo at tahanan. Ang mabangong amoy ng dahon at bunga ng citrus trees ay nakakatulong upang linisin ang negatibong enerhiya sa paligid. Nakakahatak ang mga punong ito ng positibong enerhiya o chi at nagpapapabuti rin sa daloy ng swerte sa pamilya. Ang mga citrus trees ay may kakayahang mag-absorb ng malas o negatibong enerhiya na maaaring pumasok sa bahay. Ang paglalagay ng puno, matibay at malagong dahon sa harap ng bahay ay tumutulong upang mapanatili ang balanse ng enerhiya. Dahil rin sa madalas mamunga ang ating citrus fruit, itinuturing ito bilang isang paalala na maaaring dumaloy ng tuloy-tuloy ang biyaya sa pamilya. Ang pagkakaroon ng maraming bunga ay sumisimbolo sa pagdami ng oportunidad, yaman at swerte. Ang citrus trees ay may healing properties na nagpapaganda ng aura ng isang bahay. Tips mga ka-clover. Paano itanim ang citrus trees upang maging maswerte? Ilagay sa harap ng bahay, malapit sa pintuan o sa gilid, upang mahikayat ang swerte. Siguraduhing malusog at namumunga. Ang tuyot o patay na puno ay maaaring magdala ng malas ayon sa paniniwala. Huwag takpan ang pintuan. Dapat ay may malayang daloy ng enerhiya papasok sa bahay. Ang pagtatanim ng mga citrus trees sa harap ng bahay ay isang magandang paraan upang mapanatili ang kasaganaan, positibong enerhiya at proteksyon laban sa malas. Mga ka-clover, may mga kabatsmate nga ako nung high school pa na nasa Hong Kong sila ngayon nakatira at yung iba ay sa Singapore. Mga OFW sila. At minsan ay nagre-reunion kami at nagkukwentuhan. At sinasabi nila na tuwing Chinese New Year daw, ang mga bansang iyon ay talaga naman daw puro citrus fruit ang pinagkakabisihan ng mga amo nila bukod sa ibang food na pampaswerte. Number 1 daw talaga sa kanila na pampaswerte ay ang mga citrus fruits. Hindi lang sa mga Chinese. Kaya ang yayaman talaga daw ng mga amo doon sa ibang bansa. Dahil sa mahilig din sila sa mga pamahiin at mga pampaswerte. Number 2, bamboo or kawayan. Ang kawayan ay simbolo ng katatagan, kasaganaan at proteksyon laban sa malas at swerte ito sa harap ng bahay. Ang kawayan ay isa sa pinaka-inaalagaan at itinuturing na swerteng puno sa harap ng bahay, lalo na sa Feng Shui at ang mga ibang kultura kasama na ang mga Pilipino. Ito ay may malalim na simbolismo na may kaugnayan sa kasaganahan, proteksyon at katatagan. Ang kawayan ay may kakayahang yumuko ngunit hindi mabali, kaya't ito ay sumisimbolo ng tatag sa buhay sa kabila ng pagsubok.
Ang isang tahanang may kawayan ay may kakayahang makasurvive sa anumang pagsubok. Sa Feng Shui, ang kawayan ay sumisimbolo sa pag-unlad at kasaganaan dahil mabilis itong lumaki at dumarami. Kung mabilis lumaki ang iyong bamboo tree, pinaniniwalaan itong magkakaroon din ng mabilis na pag-asenso sa iyong buhay at kabuhayan. Ang matibay na katawan ng kawayan ay sumasagisag sa pagtanggal ng negatibong enerhiya o bad luck na maaring pumasok sa bahay. Pinaniniwalaan ito bilang shields o harapang laban sa malas, lalo na kung nakatanim ito sa harap ng bahay. Ang tunog ng dahang-dahang paggalaw ng kawayan sa hangin ay nagbibigay ng kalmado at positibong enerhiya na nagpapataas ng good vibes sa tahanan. Ginagamit ito sa Zen gardens at Feng Shui landscaping upang mapanatili ang balanse at katahimikan sa paligid. Ang tunay na kawayan na nakatanim sa harap ng bahay ay pinaniniwalaang may parehong epekto, pag-akit ng kasaganaan at swerte sa hanapbuhay. Paano magtanim ng bambo upang maging swerte? Itanim sa harap ng bahay upang magsilbing proteksyon laban sa malas at masamang enerhiya. Siguraduhin hindi ito nakaharang sa pintuan upang hindi mahadlangan ang pagpasok ng swerte. Ang bamboo tree sa harap ng bahay ay isang magandang paraan upang mapanatili ang positibong enerhiya, good luck at financial stability. Number 3, coconut tree or puno ng niyog. Ang niyog ay nagbibigay ng proteksyon laban sa masamang espiritu at isang simbolo ng buhay at kasaganaan. Ang puno ng niyog ay isang tree of life dahil halos lahat ng bahagi nito ay nagagamit mula sa bunga, dahon, kahoy at ugat. Dahil dito, ito ay sumisimbolo ng walang katapusang kasaganaan at biyaya sa tahanan. Ang niyog ay isang matibay na puno na kayang tumagal sa matitinding bagyo at unos. Ito ay sumisimbolo ng katatagan ng pamilya laban sa mga pagsubok sa buhay. Ang mataas at tuwid na paglago ng niyog ay nagpapakita ng magandang kapalaran dahil ang niyog ay patuloy na namumunga. Ito ay sumisimbolo ng fertility o kasaganaan sa pamilya, lalo na sa pagpaparami ng lahi o negosyo. Ang puno ng niyog ay maaaring magtaboy ng negatibong enerhiya at masasamang espiritu. Kaya maganda itong itanim sa harap ng bahay para sa proteksyon. Ang taas ng punong niyog ay inuugnay sa mataas na pangarap at tagumpay. Sa patuloy nitong pamumunga ay sumisimbolo ito ng walang tigil na biyaya ng yaman. Ang malalim na ugat nito ay sumasalamin sa matibay na pundasyon ng pamilya at relasyon. Para maiwasan ang panganib at disgrasya, lalo na kapag bumagsak ang bunga at sanga nito, siguraduhin may sapat na distansya mula sa bahay. Mga 10 to 15 metro. Iwasan ang mga bagay na maaaring magdulot ng disgrasya. May iba't ibang uri ng niyog. Meron din naman tayong mga dwarf coconut variety. Ay isang alternatibo at maganda dahil mababa ito sa tamang pag-aalaga at pag-iingat. Ay maaaring mapanatili ang swerte ng punong niyog na hindi ito nagiging sanhi ng disgrasya. Number 4, sugar apple o kaya atis. Ang puno ng atis ay sumisimbolo sa matamis at masaganang pamumuhay. Madalas iugnay sa swerte sa pamilya at negosyo. Ang atis ay isang prutas na maraming buto. Kaya ito sumisimbolo ng kasaganaan, yaman at pagpapala sa pamilya. Ang pagtubo at pamumunga nito ng sagana ay tanda ng papalapit na magandang kapalaran. Ang malambot at matamis nitong laman ay iniuugnay sa mainit
at mapagmahal na tahanan. Ang atis ay may kakayahang sumipsip ng negatibong enerhiya, kaya't magandang itanim ito sa paligid ng bahay lalo na sa harap upang mapanatili ang balanse at kapayapaan. Sa negosyo, ang punong hitik sa bunga ay simbolo ng patuloy na paglago ng kita at pag-unlad. Ang puno ng atis ay maswerteng puno para sa mga naghahanap ng oportunidad sa kabuhayan. Huwag hayaan itong matuyo o hindi namumunga dahil maaaring sumisimbolo ito ng mahinang swerte. Maglagay ng mga halamang pampaswerte malapit dito tulad ng money plant o lucky bamboo upang palakasin ang positibong enerhiya. Number 5, neem tree. Kilala nyo ba ang neem tree, mga ka-clover? Parang bihira nga lang ako nakakakita ng neem tree na ito. Ayon kasi sa paniniwala ng Feng Shui, may kakayahan itong magtanggal ng negatibong enerhiya sa paligid. Bukod sa nagbibigay ng lilim at preskong hangin sa tahanan, ang neem tree ay itinuturing na isang maswerteng puno sa harap ng bahay, lalo na sa paniniwala ng Vastushatra or Indian Feng Shui at iba pang tradisyong Asyano. Ang punong ito ay may kakayahang maglinis ng enerhiya sa paligid nito, kaya mainam itong itanim sa harap ng bahay upang itaboy ang malas at negatibong enerhiya at masamang espiritu. Sa Hinduismo, itinuturing itong isang banal na puno at nagbibigay ng proteksyon sa tahanan. Ako, bihira lang ako nakakita ng neem tree. Naalala ko palang last year pa sa Zambales, sa isang resort na pagpasok ng gate ng private resort. That time kasi nag-outing kami noon. Ay kilala ko itong puno ng neem tree. Yun nga lang, bihira lang talaga akong nakakakita nito. At yun nga, nakita ko nga ito sa tabi ng kanilang gate ng resort. Ang laki na po. Itong puno ng neem tree kasi ay pinaniniwala ang nagtataboy ng masamang espiritu at malas sa Feng Shui at Vastushatra o Indian Architectural Philosophy. Ang anino ng neem ay nagdadala ng positibong enerhiya sa bahay. Ang puno ng neem ay may medical properties at ginagamit sa Ayurveda bilang panlaban sa sakit. Nagpapalinis ng hangin. Ang luntiang dahon ng neem ay sumisimbolo ng katahimikan at balanse sa buhay. Nakakatulong sa pagpapabuti ng mood at mental well-being. Ang neem tree sa harap ng bahay ay nag-aakit ng magandang kapalaran at kasaganahan. Pinaniniwala ang nagpapabuti ng daloy ng positibong enerhiya sa paligid nito. Sa Hinduismo at iba pang kultura, ang neem ay itinuturing na isang sagradong puno na nagtataboy ng masasamang espiritu at malas. Ang pagtatanim ng mga maswerteng puno sa harap ng bahay ay hindi lang isang dekorasyon, kundi isang paraan upang mapanatili ang positibong enerhiya, proteksyon at kasaganaan sa tahanan. Ang mga punong ito na aking nabanggit ay magdadala ng swerte at magandang kapalaran upang mapanatili ang bisa ng kanilang positibong enerhiya. Piliin ang tamang direksyon para sa pagtatanim. Hilagang silangan o silangan. Siguraduhing malusog at maayos ang halaman upang hindi humila ng malas sa tamang pag-aalaga at tamang paniniwala. Ang mga punong ito ay maaring maging susi sa masagana, masaya at protektadong tahanan.